Madami palang tatanungin na PNP chief yan, Quadcom, kasi sina Albayalde, Sinas, Eliazar at iba pa mga naging PNP chief. Imbitahin po nila, ganito gagawin nila dyan, no? Dudurugin yung mga hindi kakampi, yung mga kakampi sa kanila, yung ididiin si Duterte, ang babait. Sa panahon ni PRRD, Philippines is the fastest growing economy in Southeast Asia ngayon. Wala. Bagsak. Pero sa report nila, putan, gaganda eh. Sa report nga nila, umuunti ang mahihirap eh. E paano hindi uunti? 64 pesos, hindi ka na mahihirap. Isang araw tatlong beses na kainan yun. Walang na merienda. Pucha. Tanong boss, bakit walang nakakasuhan ng perjury na bumaliktad sa sworn statement nila? Ngayon lang po yan. Ngayon lang po na pwede kang magbumaliktad sa sworn statement mo na wala kang kakaso-kaso. Ngayon lang po na bumaliktad ka na sa una mong sinabi, kapanipaniwala ka pa. Ngayon lang po sa panahon ni BBM. Pero nung mga unang panahon, once na bumaliktad ka, considered ka na hindi ka katiwa-tiwala. Bumaliktad ka eh. Pero yung mga judge, ganun pa rin po ang pananaw nila. Kaya nga walang nagkakaso eh. Di ba? Sinong testigo ni laban kay Bato? Si Kerwin Espinosa? Sasabihin lang ng attorney. Di ba sinabi mo si Dilima? Ngayon, di ba? Ibig sabihin, yung pabago-bago ng isip, hindi po yan reliable na witness. Bakit po mag-reliable? To follow na si Delberto Leonardo, alam ni Abante babaliktad na dahil nasa script na nila. Yan yung paliwanag, no? Hindi yung gustong sabihin nung kanina na bigla ko naniwala kay Abante. Naniniwala ko na talagang totoo yung sinasabi niya. Kasi hindi niya naman sasabihin yan eh. Boss Badge yan nga si Goma, nagsalita kasi alam niya ang lahat ng mga taga-Ormoc City pabor sa war on drugs ni President Tatay Digong, kaya parang kinontra niya ang Wadcom dahil kung hindi baka matalo sila sa bayan nila. Pwede rin naman, di ba? Yun nga dapat no? Yung mga sinungaling sa katotohanan, wag niyong iboto. Kaya mga delikado yung mga tumatakbo na yan, yung mga sila Kembo. Pag napagtatalo yan, sarap siguro. Bakit focus sila sa Duterte, hirap ng buhay, mahal bilhin, nagpiesta dito sa amin sa Talisay City, Cebu. Sa una, puro may handa. Ngayon, tahimik, hirap ang tao, nagsimba lang kami. Talaga? Yan po, grabe na yan. No? Kung pati piesta, hindi na naghahanda mga tao. Pucha, first time ko po narinig na merong mga hindi naghanda sa sarili nilang piesta. Pucha, kahirapan na talaga yan. Lilitaw din ng katotohanan, Diyos lang nakakaalam. Alam po natin, hindi lang po Diyos. alam natin ang katotohanan eh. Hindi nga nilihim ni Tatay Digong eh. Campaign promise niya nga yung war on drugs eh. Nagtataka nga ako rito sa mga to eh. Parang nasyak pa na may patayan eh. Sinabi nga ni Tatay Digong yan eh. Tama yun, itanggol mo bayan mo, Goma. Sana'y kumilos na si Senator Bato and Senator Bongo na sila ay gumawa din ng investigasyon ng mga nabiktima ng drugs at mga pinatay ng drug lord at mga pamilya ng mga napatay na pulis. Correct. No? Senators Bongo and Senator Bato. Yan po gawin nyo. Matutuwa po mga tao sa inyo. Wala talaga boss, taghirap talaga ngayon. Parang nabalik tayo sa panahon ng madilaw. Kapag walang kwenta talaga leader, kawawa buong bansa. Napakaswerte po kung tutusin ni BBM. Itutuloy niya na lang. Hindi na po siya mag-iisip ng gagawin. Maganda na yung ginagawa. Itutuloy na lang. Akalain nyo hindi pa tinuloy. Hindi balik ulit tayo. Back to zero ulit. Never again to Marcos and their allies. Never again to Marcos, Romualdez, Araneta.
Boss Baz, pwedeng sariling desisyon niya na nagpapatay si Garma at Leonardo pero di alam ni PRRD kaya para makalusot sa krimen niya isisisi kay Duterte. Ako po, naniniwala po ako na yung sa drug lords, okay pa yun eh. Di ba? Baka may basbas pa yun eh. Pero yung dati ring general, eh, ibang usapan po yun. Alam ko yan sa ano nila yan, eh, sa PCSO yan, di ba? Sir, nung panahon ng matandang Marcos, doon nagsimula na hindi uso ang maghanda. Talaga. Yung mga galit sa war on drugs, mga nakinabang yan sa droga, sana kunin na sila ni Lord. Ako sa totoo lang po, hindi naman po sa masamang ano, no, sa mga masamang isipin, no. Yung ayaw ko naman po manalangin na masama sa kapwa. Pero sana itong mga congressman na panay ang banat sa war on drugs, sana magkaroon kayo ng mga anak na panay adik. Kung wala pa kayong anak ngayon na adik, no? Sana magkaroon kayo para ma-appreciate nyo yung ginawa ni Tatay Digong. Iba po talaga. Iba po talaga yung may pamilya kang adik. No, sana, yun na lang ang bawi. Kahit na manalo pa rin kayo habang buhay, magkaroon sana rin kayo ng adik na anak. Sa bagay, mayayaman naman yan. Pag nag-adik yan, ano yan eh, cocaine. Alam niyo yung cocaine, dahil natural siya, galing po siya sa halaman. Matagal po bago makulta yung utak. Hindi ka tulad ng mga addictionist na mahirap. Synthetic ang tinitira eh. Ano po ang matinitirang synthetic? Rugby, di ba? Tapos, shabu. Kaya lusaw agad ang utak eh, sa maikling panahon eh. Ang babata, di ba, iba na mag-isip. Pero yung mga cocaine kasi na pangmayaman, palibasa natural, matagal yung epekto. Kaya lang, addict talaga eh, hindi na mawawala eh. Singot, di ba? Sabi ng mga nakamiting niyang isa, wala na raw ginawa kundi suminghot na suminghot. Addict pa din labas niyan kahit natural drugs. Hindi ko naman sinabi pong ano eh. Kasi po, marami pong nangangatwiran ganito. May mga kilala kaming addict, hindi naman ganyan eh. Pati pagsasalita, talagang, di ba? Sabi ko nga po, mas matagal po yung epekto sa utak nung natural. Hindi ko po sinabi walang epekto sa utak. Kasi kung shabu po ang tinitira lang nila, hindi po tatagal na ng 70 years old. Sa tingin ko wala akong nakitang matandang 70 years old na tumitira ng shabu. Kayo ba nakakita? Ilang taon na ba yung mga tao dyan sa Malacanang? Tatanda na yan eh. Yun yung sinasabi ko kasi yung iba nangangatwiran pa. Bakit? Ang galing-galing pa nga magsalita kung ano, di ba? Yung mga addict sa amin, lahat bulol na eh. Yun yung sinasabi nila. Mga bata pa yun. Yun nga yung pagkakaiba ng synthetic. Mas mabilis. Mas mabilis na nakukulta yung utak. Nung panahon ni PRRD, madami tumahimik na lugar na wala drugs infestation sa lugar. Example na bayan namin. Clarita Tolentino, thanks sa blessing, MML. So, kaya hindi po natin pwedeng sabihin na nariyan pa rin yun. Tama naman, wala naman sinabing na-eliminate yung droga eh. Nagpalit lang ng mga hindi po eh. Malaki talaga epekto ng war on drugs. Malaki po talaga. Meski po yung mga OFW, yun na lang yung wala kang pangamba sa anak mo. Ang laking bagay po nun eh. Meron kang anak na dalaga, binata. Hindi ka nangangamba na makakauwi kaya. Alam mo, panahon ni Pinoy, yung anak ko, itong flight attendant,
Nag-aaral yan ng college panggabi. Isa lang ang billing ko sa kanya, sumakay ng bus, 'wag sasakay ng tricycle. Maghihintay ako dun sa babaan ng bus kahit na madaling araw pa siya, naroon ako. Maglalakad kami pauwi. Araw-araw yun. Galing ako sa trabaho, susundo ako ng, maghahating gabi, araw-araw. 'Pag may pasok ang anak ko, yang flight attendant, kabilin-bilinan ko, "Wag na wag kang sasakay ng tricycle." Sa dami na nababalitaan mong tricycle na addict, eh. Hindi na nakakauwi, dinadala na kung saan. Boss Buds, 2014 taxi driver ako, naghatid ako sa Tondo, pagbalik ko hinarangan ako sa daanan ko nung mga tambay na addict. 2020 Grab food rider ako, malinis yung mga iskinita.